Sir, maaari niyo po bang ikwento sa amin, no? Lumiko po yung van na yon. Opo. At base doon sa napanood natin, kayo po ay nasa kanan Kanan po. Nasa bike lane po ako. nung van. Bike lane. Okay, nasa tamang linya po Oo, kayo. Kasi kaliliko ko po lang, attorney. Okay, sir. Nagulat lang ako, split seconds, tumilapon po ako. Kasi mapapansin naman natin sa video na talagang yung lumiko na kumbaga hindi man lang bumagal. Opo. Kaya natanong ko kanina kung nakita ba niya kayo doon, mukhang hindi Hindi daw. Attorney, pagdating sa pulis, nagkausap kami dalawa, hindi niya ako napansin, sabi niya sa pulis. Okay. So sir, no, natumba na lang kayo bigla. Opo. Okay. So sa may kalsada doon, tumigil naman itong Opo, driver. kasi nandun yung bike ko sa harap niya, sir, sa van, sa ilalim ng van. Okay. Buti hindi niya nagulungan pa. Buti yung pagtilapong ko pa kanan, attorney. Mm-mm. Kung nasamahan ko yung bike ko, nandun din ako doon sa bisikleta ko sa bike. Sir, anong oras po nangyari ito? Malamang, attorney, Gabi, no? Gabi. Yung mga pauwi na po ako, galing akong work, kagagarahe ko lang ng bus ko kasi bike, since pandemic, bike to work po ako. Ito, sabi pala dito, 11:05 Opo, ng mga ganun. gabi ito nangyari. Opo. So sir, no, natumba po kayo. Kasi ito po ba, nakikita ko may cast si sir ngayon dito. Yan po ba sir yung injury nyo? Opo, umangat po to, Ayan, attorney. Shari, makikita mo dun sa may balikat ni Sir Hindi Jose. pantay. Hindi pantay. May 60, nakaangat 160, po. tapos 168 yung ano. Sir, no, nung gabi po na yon, no, tumigil naman siya. In fairness, nakita ko sa video kanina, may dumating naman na ambulansya. Through orthopedic na po ako nun, attorney. Dinala ko sa orthopedic yung Okay. ganyan. And then, sinabihan ko yung mga TTMD at saka police, sir, wag mo munang i-hold mo yan. The following, siguro pagkatapos sa orthopedic, mga 4 a.m. siguro ng umaga, nagparekta ako dun sa Sector 5. Kasi doon kami dinala, attorney. Okay. Sector 5. Opo, no. So, sir, no, syempre kailangan din agad-agad din naman no yung medical assistance na ibigay po sa inyo, na ibigay naman po 'yun. Pero syempre, iba pa rin po yung usapan kung patungkol naman doon sa liability. Okay. So, nagkaroon po ba ng Nagkaroon po ba ng investigasyon? Opo, attorney. So, merong pong pulis Opo. na nagkanda ng investigation. Alam po ba ninyo ano yung findings ng ating kapulisan? Pagdating ko po ng umaga doon sa Sector 5, kasi nagsalubong kami doon sa pag-akyat, sabi niya sa akin, sir, pasensya ka na, di kita napansin. Ay, kuya, mag-usap muna tayo doon sa loob ng pulis, sabi ko sa kanya. Okay. So, aminado siya. Opo. So, nagtatalo kami doon kasi nandun yung misis ko, ang pinsan ko. Kasi hindi kami magkasundo, sabi ng pulis, mag-usap kayo doon sa kwarto. Doon, nag-usap kami, attorney. Maganda naman pinag-usapan namin, attorney. Sabi ko, nagdikted ako sa kanya ng arawan ko, yung bike ko, yung cellphone ko. Huwag muna tayo mag-focus doon. Dito muna tayo sa operasyon ko. Pag Tama. nagbalik ako sa trabaho, saka tayo mag-usap dyan. Yan ang pinag-usapan namin, attorney, doon sa loob ng pulis. At pumayag naman siya. Opo, kasi ang bala ko sana, i-hold ko yung van. Tapos yung pagbukas ng van, nakita ko yung apo niya, mga anak niya, asawa. Papunta So, sila, may mga tao kasama siya dun sa van. papunta sila ng Bicol, attorney. Papunta sila ng Bicol. Okay. Baka naman umuwi na ng Bicol. Ewan ko, kung nasaan na sila ngayon. Nakuha niyo po ba yung contact information? Meron po, attorney, pinasa ko na So, po dyan lahat. ganito sir ha. Sinasabi po ninyo sa amin na nagkaroon ng, short of areglohan, Opo. na siya na ang sasagot dun sa pagpapagamot po sa inyo. On Yun na, top sir. of that, syempre, yung mga ibang damages, Opo. yung pinsala po sa inyo. Ito po ba sir, inilagay nyo sa isang kasulatan? Ang, siyempre, nahagad na ng attorney, yung huling usapan namin sa pulis, nakalagay doon siya, tutulong daw sa abot makakaya niya. Yun na nabasa ko doon, sa abot makakaya niya. Sabi ko parang mali yata eh. Pero nung bago kayo maghiwalay, narinig yung police investigator namin, nagsabi na itong kaso nyo, open to, walang walang closure. Kung Oo. sinong agrabyado sa inyo, pwedeng to. Definitely. Okay. Yun ang So, pinag-usapan natin. sir, okay. So, meron nangyaring areglohan. Kayo po ay nadala na sa hospital. Orthopedic po. Sir, ang tanong po namin, ba't po umabot na nandito kayo ngayon? Kasi attorney, nung time na, kasi 2 days ako hindi nakalakad, attorney, na magatumpa ako eh. Ay, so hindi lang pala dito sa upper body po ninyo, pati sa paa. May tama yung pakong kanan, attorney. Kasi gumulong po ako eh. Okay. Lakas ng impact, attorney. Tapos, nung 2 days hindi ako nakalakad, sabi ko sa asawa ko, lalapit ako sa doktor ko kung paano ang proseso, sabi ko. So, after 2 days, lumakad ako orthopedic. Kahit masakit, attorney, pinipilit ko talaga. Gusto ko talaga maoperahan, attorney. Nandun na. Kuha ko ng mga medical abstract ko. Tapos, lumabas po yung quotation, attorney. Nung pinasa ko na sa kanya yung quotation, nabasa niya, nag-reply sa akin na, Kuya, mahal, mag-second option tayo.
Sabi ko, ba't nasa orthopedic na nga ako eh. Ito yung kinikilala pagdating sa buto. Correct. Bakit pa mag-ano ka ng second opinion, kako? Baka Ba't gusto- makuhanapan resulta? Hindi pa nga ako na Maghanap ka raw ng mura, in short. Parang gano'n, attorney. Okay, buto yung problema. Baka gusto niya sa pediatrician ka pumunta eh. Ewan ko, attorney, di ko alam. Well, so in short, sir, natakot siya dun sa quotation. Opo, doon po. So mula po noon, ito ba sir, nakapagbigay ba siya? Nagbigay siya, maghiwalay kami ng umaga na yun sa iwan siya ng 10,000. Tapos itong huli, 5K, sinend ng anak, sa panganay kong anak. So 15. 15 ang binigay niya sa akin, sir. Yan po ba sir, sasapat doon sa surgery Hindi ninyo? po ako, attorney. Yan ba man lang, kumalahati? Wala po, kasi 108 po, attorney, yung gagamitin dito sa balikat. ko. Parang insulto yun kung 108 yung kakailanganin mo, 15,000 yung ibinigay sa inyo. Po, attorney. Dapat ikulong na lang yan. Kung anong karapat dapat, attorney, kasi hindi hindi na tinatawagan nung legal officer doon kay Congressman Ralph, Cesar, hindi sumasagot. Okay, hindi kasi alam naman po natin, kaya nga lagi nating nire-remind ang lahat ng mga motorista na mag-ingat kasi talagang mahal ang madisgrasya. Totoo po, attorney. Wag na sana tayong magulat na umabot sa 100,000 yung opera. Ito, nakitang-kita nyo naman yung balikan ni Sir Jose Darwin. So sir, wala na siyang balak talaga. Ayun ko sir, hindi na sumasagot eh. Kailan pa ba to? May Kahit 13. sa atin, attorney, hindi po nasagot ngayon. Wala na. Okay. Hindi naman pwede sir na habang buhay nating hihintayin. Paano naman yung... Kaya nga sir, yung pang-arawan ko, nangungupahan ako dyan sa latex. At si Sir Jose Shari is a bus driver. Opo. I understand. Siyempre, apektado po yung trabaho po ninyo dyan. Opo, attorney. Kaya tuloy-tuloyan ko na talaga, attorney. Oo. Magandang hapon po, Captain. Eto na po, no? Desidido na po siyang magsampa ng kaso. I understand. Ang ating kapulisan naman ay nag-conduct ng investigation at malinaw naman po sa lahat na meron nangyaring kakulangan sa pag-iingat. Ang nakikita ko dito ay reckless imprudence resulting not only to physical injuries, pati damage to properties. Yes po sir, opo, kopya po. Oo, kasi Captain Joey, binigyan ng pagkakataon ni Sir Jose Darwin itong nakabangga, pero wala eh. Hindi naman maaari na habang buhay nating hihintayin, kawawa itong tao. Ready na po ba tayo magsampa ng kaso, Captain? Opo sir, kompleto naman po sir yung mga dokumento. Anytime po sir, pwede po siyang pumunta dito sa sector, i-assist po siya ng investigator po natin para makapag-fight po siya. Ayan, at sampahan na talaga natin ng kaso. Sir Jose Darwin, no? Sir, at kay Captain, ang suggestion ko po sa inyo, no? Sir, lahat po ng nagastos po ninyo, no? Pati na rin yung quotation na hawak po ninyo, ibigay po natin kina Captain Joey Salvadico kasi pag magsampa ka naman Shari ng kaso, no? Criminal yan, meron na yung kaakibat na civil aspect na tinatawag. Kaya kung matalino lang talaga, etong nakabangga po sa inyo, bayaran na lang niya kayo. Kasi hindi niya matatakasan yan. Makukulong na siya, magbabayad pa rin naman siya in the end. Yes, attorney. Okay? So pinahirapan lang niya yung sarili niya kung tutusin. Hindi po ba, kayo sir, di ba, kanina nabanggit naman po ninyo, ang kagustuhan nyo lang naman is syempre, Opo. mapagaling kayo. Basta mag-usap na lang kami, attorney, sa material na bagay. Basta Yes. mapagaling lang, mabalik ako trabaho, okay na. Oo, pero the mere fact kasi na hanggang ngayon, binigyan ka lang ng 15,000, di ka na sinasagot and everything. Bastos din eh. At dapat siguro dito, Captain, no, we will coordinate din with the LTO, yung lisensya ng taong ito. Yung ban, sir, gusto ko ipaano yung ban. Yung lisensya ng taong ito, dapat siguro i-cancel. Malinaw naman po, no, doon sa CCTV. At aminado rin naman po siya. Captain, nung po bang gabing yun, when we conducted the investigation, napansin niyo po ba kung, nakainom ba itong taong ito? Sir, dahil nagkasundo naman po sila sir, mukhang hindi naman po nakainom sir yung tao. Kasi meron pa nakasama niya po yung pamilya niya. Pero anyway sir, kung desidido po si sir na magsampa po ng kaso, ang sector naman po sir willing tumulong, naiintindihan po namin yung kalagayan niya at kami naman po inilalagay po namin yung sarili po namin sir doon po sa biktima. Kaya po anytime po sir, tutulungan po namin si Sir Jose. Okay, ayan po, no? So, Captain, umaasa po kami sa assistance po ninyo para na rin, no, kaagad-agad, mapanagot po natin itong tao po na ito. Copy po sir, makakaasa po kayo. Okay, sige po. Si Police Captain Joey Salvadico, ang Chief Traffic Sector 5 po ng ating QCPD. Maraming salamat po sa inyo, sir.
Thank you po. Maraming salamat po. Okay. Sir, nung nakausap nyo siya, etong si Nickel, siya po ba nakainom? Sir, Hindi naman. Kasama yung pamilya, sir, eh. So talagang hindi ka lang niya nakita. Opo. Yun ang Kulang pa rin siya. Alam nyo po, no, dito sa tinatawag natin na krimen na reckless imprudence resulting to, dito nga, physical injury and damage to property, hindi material po dyan kung sinadya ba niya, nabanggain ka or what. No? Ang pinaparusahan po dyan is yung kakulangan sa pag-iingat. The mere fact na aminado siya na hindi kanya nakita at nangyari na nga yung insidente na yan, that is sufficient proof na nagkulang po siya. Okay? Tapos attorney, meron pa eh. Yung anak niya kasing isa, inaaway na yung panganay ko. Sabi Bakit? ko, ba't daw nandyan yung papa mo? Ba't dyan dumaan? Sabi. Bakit sir? May bike lane kami rito, sabi ko eh. Sabihin mo nga sa kanya, may bike lane akong dinadaanan. Araw-araw ko since pandemic, dinadaanan ko na yan. Ang lapit-lapit ko na ng bahay dyan. Pagliko ko ng Litix, 500 meters, nandyan na yung bahay ko. Parang ikaw pa may kasalanan. Oh, sabi ko, huwag mo nang patulang na, tutuluyan na natin yan, sabi ko. My goodness naman, no? Hindi. Bakit po ninyo pagbibintingan ang tao na nasa bike lane, lumugar naman siya, di ba? Opo. Siya yung wala sa lugar. Ikaw pa yung ginagaslight niya na ikaw may kasalanan, kitang-kita dun sa recording na yung tatay niya nagka-problema. Hindi sir, sasampahan po natin ng kaso po ito para Thank you po, Atty. mabigyan ng leksyon. And we will coordinate definitely with Land Transportation Office para din yung lisensya nitong taong ito, i-cancel. Hindi yan karapat-dapat na nandyan sa kalsada natin. Ayan, kailangan po niyang pagbayaran yan. Definitely, no? Kaya lumapit pa ako kay Idol Rapi. Kaya tinulungan din ako ni Congressman Ralph para sa GL. Nag-ano din ako sa kanya. Tumulong po sa medical assistance po si Kong Ralph. Nagbigay po ng ano. Tapos buti ka mo nagsabi yung mga tauhan niya may legal din yan. Doon lumapit na ako sa legal para Opo. masampahan ko na yung tao na to. Yes po, sir. No? Again, no? At the end of the day, kung sino pong nagkasala, kailangan pong managot. Yes po, attorney. Oo. So, kami naman po dito, sir, siyempre, sa abot din po ng aming makakaya, anumang tulong na pwede po naming ihandog sa'yo, ibibigay naman po namin. Pero, Salamat hindi po dapat malibre sa pananagutan. Ito pong nakabangga sa inyo. Lalo't ngayon, pilit kayong tinatakasan, kayo pa yung pinagbibintangan. Bigyan natin ng leksyon tong taong ito. Salamat po, attorney. Okay. So, Sir Jose, no, baka nakikinig po yon. Bigyan nyo na lang ng mensahe, baka mahimasmasan. Una sa lahat, Sir Nickel Comi, magandang hapon. Sir, ang ganda ng usapan natin sa police station. Tapos, nung nakita mo na yung nag-iba na yung mo. Sir, sana makipagtulungan ka lang sana sa akin. Wala sanang problema. Kaso, wala na. Hindi ka na namin makontak. Tinatawagan ka namin. Sana, sir, tumupad ka sa usapan natin. Lalaki to sa lalaki sa police station. Ito pa rin mo. Wala tayong problema, sabi ko sa kanya. Sige po, sir, no? Sabi po ninyo, ito, yung panawagan po ninyo at yung panghingi po ng tulong nakarating din kina Kong Ralph, kina Idol Sen, kina Congresswoman Jocelyn. Nakikinig din po sila. Baka may mensahe din po kayo sa kanila. Maraming salamat po sa Tulpo family, lalo na kay Congressman Ralph. Sa lahat ng nandito po sa opisina ninyo, maraming salamat po. Ayan, no? Thank you very much, sir. Sir, yung dun po sa panawagan po natin sa LTO, kung talagang hindi po makipag-ugnayan talaga sa atin tong si Nickel Come, tignan po natin kung ano po ang magagawa ng LTO, sir. Salamat po. Magandang hapon, sir. Magandang hapon din po, attorney. Salamat po.